Ito ay hindi lang basta pahina na nakalagay sa matandang aklat. Sinasalamin nito ang kasalukuyan. Pansinin mo, kahit napakatagal at dekada nang nakalimbag sa Biblia, ito ay matunog at maingay pa rin sa bawat individual, mapakristyano o hindi. Tatanungin kita, kung magsasalita ang Panginoong Hesus sa oras na ito, ano ang sasabihin niya sa iyong pananampalataya kahit sa iyong iglesyang kinabibilangan? Ito ang iglesia ng Smyrna. Slanderous accusation by Jews against Christians had led to Christian persecutions by Roman authorities. Hinaharap nila ang matinding persecution sa panahong ito. Revelation chapter 2 verse 8. Isulat mo ito para sa anghel nagbabantay sa iglesia ng Smyrna. Ito ang mensahe niya na siyang simula at ang katapusan ng lahat, namatay ngunit muling nabuhay. Alam ko ang inyong pagtitiis. Alam ko ring mahirap kayo, ngunit mayaman sa espiritual na mga bagay. Alam kong hinahamak kayo ng mga taong nagsasabing mga Hudyo sila, ngunit ang totoo ay kampon sila ni Satanas. Ang iglesia ng Smyrna, sila ang mga mahihirap pagdating sa pinansyal, sa pisikal. O ano ang meron sila? Wala kahit ano. Pero sila ay mayaman sa harapan ng Panginoon. Material poverty but spiritual wealth. Ina-acknowledge ng Panginoon ang kanilang matinding pagsisikap kahit dumadaan sa matinding persecutions. Kahit sa bingit ng kamatayan, hindi sila tumalikod sa pananampalataya. Can you imagine? Ito ang unang simbahan na hindi in-address na merong mali. Pagkos, kinomplement kung ano yung stand nila, yung ginagawa nila, yung nagtitiis kahit sa bingit ng kamatayan, hindi sila tumatalikod sa pananampalataya sa Panginoon. Sinabi din dito kung ano yung gagawin ng Panginoon doon sa mga persecutor. Pinaalala dito na ang magtiis hanggang sa wakas ay ang siyang magliligtas. Pinaalala dito yung victor's crown kapag nagtagumpay isang mananampalataya na merong matinding sakripisyo na dumaan sa matinding pagsubok o persecution. Revelation chapter 2 verse 10, huwag kayong matakot sa mga paghihirap na malapit niyong danasin. Tandaan nyo, ipapabilanggo ni Satanas ang ilan sa inyo upang subukin kayo. Daranas kayo ng pag-uusig sa loob ng 10 araw. Manatili kayong tapat hanggang sa kamatayan at gagantimpalaan kayo ng buhay na walang hanggan. Magkakaroon ng buhay na walang hanggan at di makakaranas ng ikalawang kamatayan. Verse 11, kayong nakikinig, pag-isipan nyo mabuti ang sinasabi ng Banal na Espiritu sa mga iglesia, ang magtatagumpay hindi makakaranas ng ikalawang kamatayan. Ito ang aral, kapatid. Lahat ng Christians all over the world nakakaranas ng mga totoong persecutions. Hindi lang spiritual battle, kundi kahit sa mga hinaharap nila sa pang-araw-araw. This letter warns all Christians that all we may suffer greatly. The length of tribulation will be short compared to the promise of eternal life. Kahit na may pinagdadaanan ng Kristiyano sa mga totoong merong persecutions na hinaharap, in literal, papaiksiin ng Panginoon at hindi na magdudusa dahil may buhay na walang hanggan. Kasi merong mga pugot ulo kapag dumadana sa pagsubok, lalo na sa pananampalataya sa Panginoong Kristo. It is obvious sa panahon po natin na ganito ang nagaganap sa mga communist country. Ang mga Kristiyanong nanatili po dyan na tapat, hindi tumatalikod sa Panginoon, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung dumaan man sila o dumadaan man sila sa matinding persecutions, papaiksiin ng Panginoon at ipapaalala lagi na merong buhay na walang hanggan na kaabang. Aral ito, kahit na maraming Kristiyano, konting pagsubok, konting hirap lang, tumatalikod na sa pananampalataya. Pero ito ang pangako ng Panginoon, the victor's crown, nakaabang sa buhay na walang hanggan. Ito ang iglesia ng Philadelphia. Revelation 3 verse 7, isulat mo ito para sa anghel nagbabantay sa iglesia ng Philadelphia. Ito ang mensahe ng banal at mapagkakatiwalaan na may hawak ng susi ng kaharian ni David. Kapag binuksan niya ang pinto ng kaharian, walang makakapagsara nito. Kapag isinara niya, walang sino mang makakapagbukas nito. Ang Panginoon, pinuri niya ang pananampalataya at pagiging tapat nito kahit dumadaan sa matinding pagsubok. Alam ko ang mga ginagawa nyo. Kahit kakaunti ang inyong kakayahan, sinunod nyo ang mga turo ko at naging tapat kayo sa akin.
Kaya nagbukas ako ng pintuan para sa inyo na walang sino mang makakapag-sara. Sobrang ganda ng recommendation ng Panginoon sa Philadelphia. Pangalawa, ito sa iglesia na hindi sinabihan na kung ano ang mali ang ginagawa. Una ay yung Smyrna. Pangalawa ay yung Philadelphia. Walang nakitang kapintasan dahil sa pagiging tapat ng mga tao dito sa iglesia ng Philadelphia. At ito ang sinabi niya sa mga persecutor ng Philadelphia. Makinig kayo, ito naman ang gagawin ko sa mga kampon ni Satanas ng mga sinungaling at nagpapanggap na mga Hudyo. Paluluhurin ko sila sa harapan nyo at malalaman nila na mahal ko kayo. Ito ang pangako ng Diyos. In times of trial, He will protect him at gagawing haligi sa bagong Jerusalem. Darating ang matinding kahirapan sa buong mundo na susubok sa mga tao. Ngunit dahil sinunod nyo ang utos ko na magtiis, ililigtas ko kayo sa panahong iyon. Verse 11, malapit na akong dumating, kaya ipagpatuloy nyo ang mga mabubuti nyong gawa upang hindi maagaw ng kahit sino ang gantimpalang inahanda para sa inyo. Ang magtatagumpay ay gagawin kong parang haligi sa bahay ng aking Diyos at hindi siya aalis doon. Isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng lusod na Diyos, bagong Jerusalem na bababa mula sa langit. Isusulat ko rin sa kanya ang aking bagong pangalan. Ito ang mensahe ng iglesia ng Philadelphia na ang nananatiling tapat hanggang wakas ay merong great blessing, merong naghihintay sa Panginoon. At kung dumanas man na matinding pagsubok o proteksyonan ng Diyos, what a promise of God na ang pangalan ng Diyos ay ilalagay sa iyo at isa ka sa haligi sa bagong Jerusalem. I pray na kumikilos sa iyo ang Panginoon habang pinapakinggan ang mensaheng ito. I pray na anuman yung napakinggan natin ay magkaroon ng aral sa ating pananampalataya. Kung tayo matagal nang naglilingkod o ngayon pa lang nakakapaglingkod sa Panginoon, di ka pa naglilingkod kay Lord at ngayon mo lang narinig ito dahil pinasa, shinare sa iyo ito, tayo mga kapatid na lahat ng ginagawa natin ay merong nakatingin at merong nakakaalam ng lahat ng bagay. Yun ay ang Panginoon. Lalo na sa mga naglilingkod sa Panginoon. Harap tayo sa hukuman ng Diyos. Harap tayo sa reward ng Panginoon. Gusto ng Diyos na tayo makapanagumpay. Kaya ako kinreate ang video ito, hindi para mag-create ng division. Ito mismo yung nakasulat sa banal na kasulatan. Ang gumaganap, makikinig, at bumabasa nito ay mapapalad. Tandaan nyo pa mga kapatid, malapit na dumating ang Panginoon. I pray na i-share mo ang gospel, na i-share mo ang salvation na bumula sa ating Panginoong Jesucristo. Habang pinapakinggan mo ito, lalong lumalim ang pananampalataya mo at lalo mo kasabikan ang mga gawain sa churches. Sapat na po ay napakinggan natin para tayo tumalikod sa paggawa ng kasalanan kung meron pa tayong lihim na ginagawang mali.